Magandang gabi po sa inyong lahat. Minsan, may isang sakristan na nagtanong sa pari, "Father, paano ba maging santo ang isang tao?" Sumagot naman ang pari, "Hindi nagsisimula ang kabanalan sa pagiging perpekto. Nagsisimula ito sa pagsasabing, 'Panginoon, narito ako. Gamitin mo ako kahit mahina ako.'" Oo nga naman, ang pagiging banal ay naayon pa rin sa kagustuhan ng Diyos. Tayo ay nakikiisa lamang ayon sa Kanyang kalooban. Ito ang kwento nina Pedro at Pablo. Hindi sila ipinanganak na santo. Hindi sila nagsimula bilang huwaran ng kabanalan. Si Pedro po ay 3 beses na ipinagkanulo sa Jesus. Si Pablo naman po ay dating taga-usig ng mga Kristiyano. Ngunit pareho silang hinayaan ng Diyos na baguhin ang kanilang mga puso. 2 bagay lang po. Unang punto, hindi perpekto ang pinipili ng Diyos. Ngunit ginagawang perpekto ng Diyos ang Kaniyang pinipili. Ulitin ko po, hindi mga perpekto na tao ang pinipili ng Diyos, ngunit ginagawang perpekto ng Diyos ang Kaniyang pinipili. Sa ating Ebanghelyo, tinanong na Jesus ang Kaniyang mga alagad, "Sino ako para sa inyo?" Sumagot si Pedro, "Ikaw, si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." At sinabi ni Jesus, "Ikaw ay Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan." Nakakagulat, di ba? Bakit si Pedro? Alam niya na darating ang araw na ipagkakanulo siya nito. Ngunit nakita ni Jesus na si Pedro ay may pusong marunong magsisi at muling magmahal. Tanging si Jesus lamang po ang nakakakita at nakakaalam ng lubusan ng ating puso't isipan. Pangalawa, ang tunay na pananampalataya ay handang magsakripisyo. Ang tunay na pananampalataya ay handang magsakripisyo. Narinig natin sa pagbasa ni Pablo na ipaglaban ko ang mabuting pakikipaglaban. Natapos ko ang takbuhin. Napapanatili ko ang pananampalataya. Hindi naging madali ang buhay ni Pablo. Siya ay kinastigo, ikinulong, ngunit sa huli, nag-alay ng kaniyang buhay para kay Kristo. Sina Pedro at Pablo
ay hindi naging dakila dahil sa kanilang mga talento. Naging dakila sila dahil hindi nila tinalikuran si Kristo, kahit kapalit ng kanilang buhay. Mula nang makilala nila si Kristo, tuloy-tuloy ang kanilang pagbabago. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, maaari hindi tayo tawagin sa pagkamartir. Ngunit, araw-araw tayong tinatawag upang magbago at gumawa ng mabuti. Manatiling tapat at magtiwala lang sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, nanatiling buhay sa atin ang kaniyang katanungan. Sino ako para sa iyo? Hindi sapat na kilala natin sa Jesus sa ating isip lamang, ngunit kailangan sundin at isabuhay ang kaniyang mga utos. Ako, bilang pari, ang kapistahang ito ay paalala ng aking paglilingkod ay hindi nakasalalay sa aking kakayahan, kundi sa biyaya ng kalooban ng Diyos. Tulad ni na Pedro at Pablo, tayo din po ay may mga kahinaan. Ngunit kung mananatili tayong tapat, ang Diyos na ang kikilos sa ating buhay upang tayo ay baguhin at Kaniyang pagkatiwalaan. Ang simbahan po ay hindi itinayo sa mga taong walang pagkukulang, sa mga taong perpekto sa tingin nila sa kanilang sarili. Itinayo ito para sa mga taong marunong magsisi, magtiwala, handang magbago at magmahal muli hanggang sa wakas. Mga kapatid, hilingin po natin sa pamamagitan ng banal na misang ito na magkaroon tayo ng pananampalatayang matatag tulad ni na San Pedro at San Pablo. Amen.